extend and patrol the exclusive economic zone ng bansa natin. Kung i-divide natin ang Luzon, Visayas, and Mindanao, siguro we need at least 4 of each. 4 na offshore patrol vessel for Luzon, Visayas, Mindanao, 4 so 12. And then we also have to commit another 3 to 5 dito naman sa West Philippine Sea. Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, PCG palalakasin ang puwersa para bantayan ang West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang Philippine Coast Guard ay maaring mangako sa pagtaas ng presensya sa mga lugar sa West Philippine Sea tulad ng Bajo de Masinloc, ngunit ang patuloy na pagpapatrolya ay magiging hindi makatotohanan. Sinabi ng isang tagapagsalita ng PCG, sa pakikipag-usap sa Teleradyo Serbisyo Lunes ng umaga, sinabi ni Commodore J. Terila, ang tagapagsalita ng PCG sa West Philippine Sea, na ang Coast Guard ay maaring magsagawa ng regular ngunit hindi pare-pareho na mga patrol dahil sa kasalukuyang laki ng fleet nito. Kung ang offshore patrol vessel natin, sir, ang usapan, no? Ito yung malalaking barko natin that can extend and patrol the exclusive economic zone ng bansa natin. Kung i-divide natin ang Luzon, Visayas, and Mindanao, siguro we need at least 4 of each. 4 na offshore patrol vessel for Luzon, Visayas, Mindanao, 4 so 12. And then we also have to commit another 3 to 5 dito naman sa West Philippine Sea. So, around 15 offshore patrol vessels, and then another 20 siguro na MRV. And then you also have to deal, katulad niyan, maritime pollution vessels. We also have to look for buoy tenders. There are different types of vessel for us to perform Coast Guard function. No? Meron tayong maritime pollution in combating oil spill. And then we also have buoy tender. Ito yung nilalagay nating mga buya sa dagat. So, ang isang offshore patrol vessel natin, sir, is cost around 3.6 to 4 billion pesos. Oo, Sir Alvin, no? Kasi as you are aware, may mga acquisition kasi tayo na ang tagal ng process kung dadaan talaga sa normal na proseso, no? Particularly sa bidding, sa mga ganyan, no? But there already, we have already identified some of our needed equipment, no? Na kailangan natin sa pagmo-monitor ng dyan, not just in the West Philippine Sea, but the entire archipelago, no? As I said, we most of the time appreciate the Coast Guard only for West Philippine Sea. And we forgot some of its core functions. No? We have to deal with maritime safety. Kung maalala mo, Sir Alvin, that's the reason why kapag may lumulubog na barko, Coast Guard lagi ang nasisisi because we're expected to enforce the Maritime Safety Administration ng bansa na to. The same thing with maritime pollution. Every time may oil spill, Coast Guard din na nag-responde dito, and then we also inspect vessels when it comes to maritime pollution regulations. In combating piracy at sea, armed robbery, illegal logging, anti-smuggling, even drug trafficking at sea. Well, ang sabi nga namin, sir, sa Coast Guard last week, no, it is through the MDA flight natin, nakita natin, meron pa rin 3 China Coast Guard vessels doon. 2 nasa Bukana ng Lagoon, 1 paikot-ikot pa rin sa vicinity ng Bajo de Masinloc. Well, commitment po ng ating commandant na si Admiral Artemio Abu is to support itong kaligtasan ng ating mga mangingisda. With our achievement nung nakaraang linggo na nakakalapit na ang Philippine government vessels dito sa Bajo de Masinloc, we believe it is better for going to sustain our patrol dito sa BDM. While at the same time, nabibigyan natin ng presensya ang Coast Guard dyan at nasusuportahan natin ang pangingisda ng mga... Well, as much as possible, sir, that's the intent ng Coast Guard, no, at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dahil alam natin yung presensya ng ating government vessels nakakapagbigay ng confidence sa ating mga Pilipino mangingisda para magpunta uli dito sa BDM, sir. Alvin, no, we have already declared that na we're going to have regular but not constant. We say regular but not constant kasi we have to be realistic with our limited resources, no? I said, 3 malalaking barko at 10 44 meters lang. It's not just BDM that we're patrolling. We are patrolling the entire maritime jurisdiction of Pilipinas. And also, we also
conduct patrol dito naman sa banda ng Palawan, no? So we are committed to do regular patrols, but for us to say na committed kami, constant, daily, 24/7, parang unrealistic yan, Sir Alvin. Tama po, Ma'am Doris. As I said, hindi naman po tayo ganun kadami ng barko, no? We also have to patrol in different areas from Palawan, sa may Batanes, sa Eastern Seaboard. Meron pa tayong issues sa Sambasura area for security and armed robbery at sea for us to protect itong sea trade route dito. So, there are a lot of areas that we have to cover, Sir Alvin. Tapos yan pa, sir, meron pang oil spill naman sa may Palawan din na minomonitor tayo. So, with 12 reliable na Coast Guard vessels, hindi naman natin magagawa yun sa buong Pilipinas. At masasabi natin na araw-araw, 24/7, ang Coast Guard nyo nandyan. Aniya, pinangako ng Coast Guard Admiral Artemio Abo ang PCG na tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Sa isang pahayag noong huling bahagi ng Setyembre, kinundena ng Masinloc, Zambales-based na bigkis ng Mangingisda Federation ang mga paglusob ng mga Tsino sa tradisyonal na lugar ng pangingisda. Sinabi ni Terrila noong Lunes na napakaliit ng Coast Guard fleet para magsagawa ng round-the-clock patrol. Aniya, ang PCG sa kasalukuyan ay mayroon lamang 3 malalaking offshore patrol vessels at 10 44 na meter multi-role response vessels. Ang Coast Guard ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 4 na OPV bawat isa upang magpatrolya sa Luzon, Visayas, at Mindanao, at mga 3 hanggang 5 upang mabantayan ang West Philippine Sea. Kailangan din ng PCG ng mas maliliit na bangka at suportang barko tulad ng buoy tenders. Aniya, bukod sa mga pagpapatrolya sa West Philippine Sea, kailangan ding mapanatili ng Coast Guard ang presensya sa mga karagatan sa Zamboanga Peninsula, Sulo at Tawi-Tawi upang maprotektahan ang mga sea lane doon. Idinagdag ni Terrila na ang Coast Guard ay nangangailangan din ng mas maraming mapagkukunan para sa mga pangunahing tungkulin nito, na kinabibilangan ng kaligtasan sa dagat, pagtugon sa polusyon sa dagat, at pagpapatupad ng batas sa dagat. Noong nakaraang linggo, sinabi ng mga pinuno ng Kamara na ibibigay nila ang ilang kumpidensyal na pondo sa panukalang pambansang budget sa PCG at sa iba pang ahensyang nagbabantay sa West Philippine Sea. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.